Kaya nyo ba no meat diet or meat elimination diet? Magbabawas ng baboy, baka for 1 month, for 2 months. Actually, nung bata ako, matagal ako ng vegetarian eh. Almost 2.5 years. Masarap pakiramdam ko nun. Pero syempre, pag tumatanda, minsan kailangan mo konting protina. Pero kung babawasan mo yung karne, at least for 1 month, di ba? Maraming benefit sa katawan. Yan, no? Puro gulay lang kakainin natin. Tingnan natin ano pros and cons. Ano benefit, ano ba side effect kung puro gulay lang kakainin. Ito kasi gawain natin ngayon eh, carnivore diet, di ba? Lahat ng karne kinakain. Ngayon, maraming klaseng vegetarian diet. Merong vegetarian na talagang todo, na vegan talaga siya. Wala siyang kinakain. No red meat, no fish, no poultry, no dairy, no eggs. Medyo sobrang stricto to. Pwede naman natin gawing ganito eh, pesco eh. Pesco vegetarian. May isda pa rin. Kakain pa rin ng isda, may gatas, may itlog. Okay? Ang tinanggal lang yung pork, beef, tsaka chicken. Pwede na yon. Pag dito ka, medyo kompleto na rin yung vitamins mo. Pero pag tinanggal mo rin yung isda, tsaka milk, cheese, and egg, minsan baka kailangan mo pa mag-supplement ng vitamins. So, depende. Or magbabawas lang tayo, pwede rin naman ganoon. Ano benefits? Dito muna tayo sa plus. Maraming benefits. Mas hindi ka tataba. Okay? Kahit kumain ka maraming gulay, kahit maraming kanin, mas medyo mahirap tumaba. Number 2, sigurado bababa blood sugar mo. Baka matanggal mo pa yung gamot mo. High blood mo, mababawasan din pag papayat ka. Arthritis, mas okay ito sa arthritis kasi mas papayat ka. Reduce risk of heart disease. At itong malaking bagay. Pag nag-vegetarian diet, mababawasan ang cancer risk mo by 3% up to 10%. Bumababa pa yung cholesterol, yung bad cholesterol. So yan, ang daming benefits. So, lower cholesterol level, pag puro gulay kakainin, mas hindi magbabara mga ugat natin. Mas actually, ang feeling ko noon, parang mas hindi mainit. Hindi ka mainitan. Kahit mainit ang panahon, di ka ma-heat stroke. Pero pag kumain ka ng bulalo, na utak ng bulalo, puro karne, feeling mo init-init eh. Pero pag gulay ka lang, gulay, prutas, feeling mo hindi mainit. Okay? Tapos maganda pagdumi. Regular pagdumi mo, lalo na kung marami kang prutas, maraming gulay. Very regular. Although yung dumi mo, mag-iiba lang kulay. Medyo pagka-green, may pagka-greenish eh, kasi puro gulay ka. Increase fiber intake, improve gut health, weight loss, hindi ka gaano tataba. Okay, lower body mass index at mababawasan ng cancer. Yan, colon cancer, red bone cancer. Ano naman problema pag tinodo mo na vegetarian, na sinobrahan mo? Baka lang magkulang ka sa protein, pero kung may isda naman, may protein ka. Kung may itlog ka, may protein din. Tokwa, protein din niya. Munggo. So, beans, tofu, sapat na yon. Mako-compensate na niya. Kahit yung gulay naman eh, may protein din yun eh. Vitamin B12, depende yan eh. Di ba? Kung may isda ka naman, okay naman eh. Pero yung todo na vegetarian, umiinom ng vitamin B12 na tablet. Iron, mas malakas kasi yung iron galing sa, syempre, sa liver, sa pork, sa beef, mas maraming iron. Pero ang gulay kasi, may iron din, although hindi ganun kalakas magpataas ng anemia yung paggulay. Pag bumaba, pag babae, anemic, minsan binibigyan ng iron supplement. Omega-3 fatty acids, walang problema dito kung kumakain ka ng konting seafoods at isda. Calcium, vitamin D, kung tinigil mo yung gatas, mahihirapan ka. Pero kung may gatas at isda ka at itlog, meron namang vitamin D rin yun. Okay? So, yan po yung mga studies natin. Lower risk of heart disease, chronic disease, diabetes, maraming benefit. Ayan, no? Plant-based diet pala to. Mas maraming gulay, bawas karne. Tinatry ko to eh. Less cancer, less obesity. Sabi nila, pumapayat daw ako. Less diabetes, less heart disease.
Nutrient deficiency, yun lang iniingatan. Fracture, depende siguro kung sobra ka payat. O sobra ka payat, kulang ka sa calcium. Pero kung hindi naman, ay okay din. Ano ang pag-aaral? Ang medical studies dito, maraming ginawang pag-aaral sa plant-based at vegetarian group. May ibang pag-aaral, konti lang ang benefit. Pero may dalawang pag-aaral, mas humaba buhay nila. Okay? So may pag-aaral na nakakahaba ng buhay, nakakabawas ng cancer, kung plant-based diet. Ang ibig sabihin, ito nga sa Seventh-day Adventist. Pero hindi lang naman yung pagkain ng gulay nagpapahaba ng buhay. Kailangan combination, di ba? Tigil sigarilyo, exercise, walang mental stress, lahat yan kasama din. Meron din isang diet na hindi talaga vegetarian. Ito proven din, pampahaba ng buhay. More gulay pa rin siya. Ayan, gulay, exercise, physical activity, no smoking, may konting isda. May karne siya, pero ito, enjoy sparingly. Bihirang-bihira. Bihirang-bihirang ice cream, chocolate, cookie, french fries. Ito, poultry, eggs, and dairy, 2 times a week lang, konti lang. So, konti lang siya. Konti lang. Mas marami ito. Ito, proven to. Pampahaba din ng buhay. So, tingnan natin ngayon. Kung gulay pipiliin natin, anong gulay kakainin natin? So, kung heart disease man ang problema natin o diabetes kinakatakot natin, ano yung best vegetables? Papakita ko yung gulay na maganda at gulay na medyo iingatan natin. Ayoko naman tawaging bad vegetables, pero medyo iingatan kung tumataas ang blood sugar. Isa sa superfood talaga, broccoli. Okay? Broccoli, may pag-aaral yan, anti-cancer yan. Kaya ang mahal-mahal ng broccoli kasi ang ganda eh. Low calorie na siya, lalo na pag in-steam mo lang. May vitamin C, may vitamin B, may fiber, may anti-cancer, may sulforaphane. Napakaganda. Kung masyado ito mahal, meron tayong murang broccoli. Tawag natin cauliflower. Okay, ang cauliflower, hindi kasing lakas ng broccoli kasi maputi lang kulay ng cauliflower. Pero mataas din sa dietary fiber, may vitamin C, may vitamin B rin. So maganda na rin to. May pagka-anti-cancer na rin siya. Asparagus, okay din siya. Lahat ng green leafy vegetables, okay. Kangkong, alokbati, malunggay, lahat ng gusto natin. Talbos, lahat yan, no? May iron na yan, may vitamin C, may vitamin B, kompleto na siya. Marami siyang fiber. May protein siya konti, ba? Lagyan mo konti-konting sahog, pwede rin. Pero pag ganito, lalo na maayos na yung luto, wag lang masyadong mamantika. Cabbage, okay din ang cabbage. Repolyo, di ba? Or gusto natin, lettuce, okay din yan, no? Mataas sa fiber, mataas din sa carbohydrates. Pero may vitamin K at iba pang mga vitamins. Pwede rin po yan. Kamatis ay superfood din. Nasa kulay, kita niyo ang ganda ng kulay. So, wag matakot sa buto, hindi nagkakos ng appendicitis. Kamatis, may lycopene, di ba? Lycopene, panlaban sa cancer. Lycopene para sa sakit sa puso. Lycopene ng kamatis para sa prostate cancer. Kailangan, Doc Lisa, marami akong kamatis kasi ito panlaban ng lalaki sa prostate cancer. Very, very healthy yan. Diba? So yan ang mga superfood. Halos lahat ng gulay. Ngayon, may mga gulay na pinag-iingatan kung may diabetes. Dati may nabasa akong comment, Doc, ba't sinabi mo bawal yung mais? Wala akong sinasabing bawal ang mais. Pwede ito lahat kainin pero wag lang marami. Kasi itong mga gulay na to, starchy, para siyang kanin. So pag itong gulay kakainin mo, nakakataas ng blood sugar kung marami. Number 1, ito, number 1, yan, patatas, okay? Siyempre, pag na french fries mo, gulay yan, kaya lang, ay nakakataba na yon kung french fries. Kung baked potato, okay naman ang baked potato, pero pag kumain ka na ng mashed potato, baked potato, parang kanin mo na yon. Kung 1 cup yon, yun ang carbohydrates mo. Hindi pwede may baked potato ka na, tapos may kanin ka pa, may french fries ka pa.
Tapos, depende rin sa nilalagay mo. Kung nilagyan mo ng maraming mga mayonnaise, mga kung ano-anong mga matatamis sa ibabaw, na mga Thousand Island sauce na ganyan, ay hindi na rin healthy. Parang yung mga gulay kanina, lettuce, lagyan mo ng salad, lagyan mo Thousand Island sauce, ranch sauce, hindi na rin healthy. Yung gulay kanina, lagyan mo ng maraming butter, mantika, hindi na rin healthy. Nasa luto din. Ang corn, very healthy yan, di ba? Healthy yan, very yellow. Ang problema lang, mataas siya sa starch, carbohydrates. So, pag maraming kakainin mo, tataas din ang blood sugar mo. Parang kanin siya eh. Actually, mas healthy siya sa kanin. So, pag kumain ka sang ganyan, parang 1 cup of rice na. Hindi pwede may corn ka na, may rice ka pa. Tapos, buttered corn pa, di ba? So, baka tayo tumaba doon. Hindi katulad ng unang gulay ko, mga broccoli, cauliflower, repolyo, kahit maraming kainin mo, walang problema. Pero pag ito, dinamihan mo, tataba ka dito. Kasi starchy vegetable siya. Green peas din, nakita mo, very starchy. Squash, healthy ang kalabasa, pero pag marami kakainin mo, nakakataas ng blood sugar. Pero dapat kumain ito kasi ang ganda ng kulay eh. Healthy siya eh, wag lang sobra dami. Ito rin, kamote, very healthy din, wag lang sobra dami. Kasi lalo na pag kamote Q, ingat din, high glycemic index siya eh. Para siyang white potato eh, di ba? So nakikita niyo itsura, ube, kamote, labanos, actually ito hindi naman gano'ng kataas. So ito yung mga starchy vegetables, very healthy pero konting hinay-hinay. Kasi vegetable juice. Ang problema lang sa vegetable juice, baka lagyan nyo ng pampatamis, hindi na maganda, tinanggalan mo ng fiber eh. Diba? Tinanggalan mo ng fiber. Lalo na kung fruit juice, medyo nakakataas ng blood sugar. Pero healthy pa rin siya. Okay? So, dagdag tips lang, ingat tayo sa diabetes. Pag mataas ang blood sugar, nagugutom, nauuhaw, merong mga komplikasyon, nag-i-infection sa paa, sa kamay, madalas mag-UTI, minsan nagkaka-rashes pa. So, food control, healthy food, exercise, no smoking, at dapat tama ang timbang. So, pwede nyo try itong mga good vegetables, try nyo rin medyo vegetarian diet, gulay para humaba ang buhay. God bless po.